natin. 17 na OFW sa Qatar, laya na. Pero mga DDS, credit grabber. Oy, grabe naman kayo mga kababayan. Ang tindi nyo talaga mga DDS. Wala na ba talaga kayong ibang gagawin sa buhay ninyo? Mga kababayan, biruin nyo po. Ang nangyari ay nabalita kahapon din po ay napabalita na itong ang 17 na natitira na mga OFW na hinuli ng Qatari government ay nakalaya na po. Hindi po sila makakasuhan at hindi rin daw sila pagbabayarin. Sa tulong po syempre ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan, ang matindi rin ay itong mga credit grabber dahil daw yan sa panawagan ni Harry Roque at dahil daw yan mga kababayan doon po sa lakas daw ni Tatay Digong sa Qatar. Totoo ba yan, GP? Opo, yan po ang kanilang ipinagmamalaki. Ayan, ito muna. Masaya kong ibalita na hindi nakakasuhan ng Qatar ang 17 nating kababayan na na-detain doon na makailan dahil sa illegal assembly. Wala na silang magiging parusa at makakabalik na sila sa trabaho. Ay, ang ganda naman. Diba? Biruin nyo, yung Pangulo na tinututya nyo, Marcos resign, Marcos bangag. Tapos yan pala yung tutulong sa inyo. Nakuha natin ang magandang balitang ito matapos ang naging pag-uusap kay H.E. Ahmed Saad na Sir Abdullah Al-Humidi, ambassador ng Qatar sa Pilipinas. Mga kababayan na yan, si Pangulong Bongbong Marcos ang nakipag-usap, hindi po si Digong. Paano nyo sasabihin na malakas si Digong? Kung malakas si Digong, nandun nga siya sa dahig, hindi nga makalaya, hindi makaalis. Sasabihin ninyo malakas? Malacanang tagumpay sa pag-aayos ng kaso ng 17 OFW na taga-suporta ni Duterte sa Qatar. Kinumpirma ng Malacanang na tuluyan ng ibinasura ng mga otoridad sa Qatar ang kasong illegal assembly laban sa 17 overseas Filipino workers na dinampot dahil sa pagsasagawa ng rally para ipagdiwang ang 80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ayon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Personal na tinutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang kaso upang matulungan ang mga OFW. Ay! Yan ang sinasabi ko sa inyo Diba? Pagkatapos ninyo natutya-tutyain ang Pangulo namin. Salamat Lawrence JB sa pag-share ng blessing. Ay, oo nga pala. 120k subscriber na pala tayo. Diba? Mga kababayan, going back. Etong pumunta po kayo sa mga vlogs ng mga DDS. Ngayon ay kalat na kalat po sa kanila na dahil daw po kay Tatay Digong, kaya pinalaya ang 17 OFW. Di ba nangako nga si Sara Duterte, mga kababayan, ayon doon sa isang pinsan ng nakulong. Nangako sa kanila, natutulungan sila, magpapadala, mga kababayan, ng reinforcement. Diba? Kapag may nangyaring hindi maganda, may nabalitaan ba kayo? May nagpadala ng reinforcement? May nabalitaan ba kayo na may nagpadala ng reinforcement galing sa mga Duterte? Ito ang si Harry Roque. Mga kababayan, imbis na kumbinsihin yung mga kababayan, yung Qatar, ibang pagkukumbinsi ang ginamit, ang ginawa. Mga kababayan, feeling may power si Tatay Digong sa kanila. Huwag niyong ibahin ang narrative, mga DDS. Kasi unang-una, mga kababayan, hindi naman makikipag-usap sa inyo ang Qatari government. 'Di ba? Kung kayo ay hindi nakaupo, kung kayo ay hindi ang Pangulo, pakialam niya sa inyo. Sabihin pa ni Harry Roque, oy, 'di ba?
Mabait naman, naging mabait naman sa inyo si Tatay Digong. Kaya mahal na mahal sila ng mga tao. So dapat maging ano lang kayo sa kanila. Kalma lang kayo. Maging mabait lang kayo sa kanila. Patawarin nyo na. Correct. Alea Nabal. Kung ako lang, no, dapat kinulong muna ng matagal-tagal. Pinatagal muna konti para naman kahit papano makabawi. Sama ng ugali mo, GP. Bakit? Mga kababayan, dapat po ang isang tao, kapag nagkasala, huwag nyo laging sasaluhin. Diba? Patagalin muna ng konti. Gawing exciting. Oh. Wala, deadma lang si Sarah, magaling lang magpaawa sila at pabiktim. Wala nga pong ginawa eh. Tapos ngayon sa mga DDS, pinapakalat nila, ang tumulong daw, ay ang mga Duterte. Ang tanong ko nga sa kanila eh, sorry hindi ko nakuha yung mga capture no, ang tanong ko na nga lang sa kanila, anak ng tinapa, yung sarili nyo nga hindi nyo matulungan eh. Yung sarili nga nila hindi matulungan. Oh, diba, nagpunta si Sarah almost a month doon sa Dahig. O, nandun si Digong ngayon. Natulungan niya ba yung sarili niya? Hindi. Si Sarah, may nagawa ba siya? Hindi rin niya napauwi. Si Tatay Diggs. Ngayon, pag uwi niya dito, mga kababayan, sigurado yan, malapit-lapit na yung impeachment. Sasabihin na naman ni Doding Daga, "Oy, 2025 na, wala pa rin yung impeachment. Magantay ka lang, iiyak ka ulit." Diba? Oh. Sabi ni Jose Salud, para namang may world leaders pa na gustong kausapin ang 2017 Most Corrupt Awardee. Correct. Sabi ni Eugene Inot, wala kayong pangangampanya dito sa Kabisayaan at Mindanao. Talaga ba? Hindi nangampanya dyan? Sa Davao pa lang ang dami ng tao eh. Oh. Sabi ni Lea Bautista, yay, General Truore promotion, very blessed. Talaga, we love you. Oy, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook ha, Ma'am Luz Angeles, nakikita ko lang yung mga pangalan pero hindi ata nagpo-progress. Mga anak Katalan Besinyo. Kasi naglo-loading. Di ko alam kung ano nangyayari dyan. Expedita Hakama. Naku, si PBBM ang nagligtas sa mga OFW tapos binaliktad nila. Mahiya naman kayo, mga DDS watching from Mindanao, Marcos loyalists. Yan po yung pinagkakalat nila eh. Kaya lang, wala pong naniniwala sa kanila, mga kababayan. Ano ang say ng mga DDS doon sa Qatari government? Ano ang say nila doon? Sila ba ang Pangulo? Diba? Kahit nagkaroon pa ng magandang ugnayan si Digong sa kanila dati, it's still, mga kababayan, si PBBM pa rin ang presidente ngayon. So sila ang nakikipagtulungan. Hindi naman tao ni Digong yung mga ambasador na nandoon sa Qatar government. Diba? Evelyn de la Peña nakachamba ng live. Huwag kayong mag-alala mga kababayan, magtatagal tayo ng live. Ito tuloy-tuloy natin hanggang doon sa topic mamaya. Yung mga DDS vlogger na mga fake news. Diba? Sabi ni Rolando Guerrero, wow, speaking of due process, who's talking? Are you pertaining to whom? Rolando Guerrero. Diba? Sabi ni Alena Bal, abangan natin ang paliwanag ni Bukeke tungkol sa paglaya nila. May sariling version yan, sigurado. Diba? RR Walk Vlogs. RR Walks and Vlog. Wala na talaga sa ayos sa mga yan kahit saan mo tingnan sa blay ng mga gawa. Nagbablog ka rin, RR Walk. Alisin mo yung yung apostrophe S mo. Mahirap hanapin yan kapag ganyan. Tapos yung end mo, alisin mo na lang din yan. RR Walks na lang and vlog. Nagmumura alisin na natin dito. Ilocanong saltik.
Si Rolando Guerrero. Oh, ayan. Bye-bye! Ilocano Cagayam, duldog. Loko-loko ka, ah. Duldog daw ako. Sabi niya, sikat duldog. GP Shear is here to watch the flies. To swat the flies. Si Shiro po, hindi ko ata ito hindi ko moderator si Shiro. Kalaya Alexandrade, Anagari, morning Sir GP, sorry po late sa pag-like katapos lang sa therapy. Okay lang po yan, walang problema, di ba? O mga kababayan, mga DD shit dyan at mga idiotertes, ano ba, kulang talaga kayo sa aruga? May masabi lang kayo, hindi ko alam, yung iba ata din for the sake of the views, for the sake of revenue na lang ginagawa. Kasi may nabasa ako dyan sa kanila, sila daw talaga ay hindi maka-DDS. Kaya lang mga kababayan, ang mga DDS daw, maraming nanonood. Kaya kapag iblinag mo yan, yayaman ka daw. Aba, ayos kayo ah. Oh. Totoo kaya yon? Oh, ito na si Renata Lipata. Isa pa to, mga kababayan. Sila lang yun. Ilocano ka nga awanti mom. Gayahin nyo yung isang Ilocano na DDS na nagising sa katotohanan. Eh dito maliwanag na maliwanag si PBBM. Gobyerno, administrasyon ni PBBM ang tumulong. Mayroon ba kayong nakita? Nagpunta ba personal sila Sara Duterte? Nagpadala ba sila ng abogado para kumbinsihin ang Qatar government? Wala. Sabi ni Jose Salud, dapat sa mga DDS vlogger magtrabaho na lang sa Hollywood. Masyadong malawak ang imahinasyon. Sana nga natulog na lang sila na natulog eh. Mama Sir Jose Salud, di ba? Matulog na lang na matulog para nang sa ganon, hanggang sila ay natutulog, presidente pa rin si Tatay Digong nila. Kaya lang, pag nagising sila, mga kababayan, sabi, ha? Iba na pala. Sabi ni Imelda Magudayaw, vlog ni Banat Bay na karma na daw si BBM tapos nawala daw si Tambalustay Sara. Ay nako mga kababayan. Kayaan nyo yan, mag-away na lang sila ni Maharlika, sabihin ninyo. Sabi ni Jaylo, tama yun ka GP, sa dami ng troll nila, ang dami nilang views at dami pala nila star sender. Kaya humihiling, Hindi, kasi itong mga to, mga kababayan, sobrang dami. Na, si Digong naman na ang umamin, di ba? Na marami talaga silang mga trolls kahit nung 2016 pa. 10 million kaya mga kababayan ang ginastos sa kanila. For sure nadagdagan pa yan. Diba? Salamat Junox TV sa pag-subscribe. Thank you so much. Sabi ni Lawrence JB, kahit binabastos nila ang presidente natin, tinulungan pa rin sila ni Boss BBM. Sana naman magkaroon sila ng kahit katiting lang na pasasalamat at utang na loob. Nako, what do you expect from those people, mga kababayan, na walang ginawa kung hindi sirain ang pangalan ng Pangulo natin? Makinig kayo Maharlika, makinig sa mga DDS. Sus ko. Sana nga mga kababayan, ipagmamalaki ko kayo ng sobra, ibablog ko kayo kapag mayroong isa dyan sa 17 na yan ang nagpasalamat kay PBBM at babaliktad na. Diba? Pero inyo mga ka-GP Natics, ito lang sa totoo lang, mahirap sa isang tao. Ito po ang katotohanan. Kapag ikaw po ay ginawan, at nakita natin ang mga taong ito ay talagang grabe ang panunutya sa'yo, grabe ang pag-fake nyo sa'yo, grabe ang paggawa ng chismis na walang katotohanan sa'yo, napakahirap pong patawarin yan. Pero nakita natin ang Pangulo, from the beginning, sinabi niya walang kulay. 'Di ba? Ito nakita natin, sila ang gumagawa ng kalokohan nila sa ibang bansa pa. Pero ang Pangulo natin,
mga kababayan, hindi po nagdalawang isip na tulungan ang mga kababayan dahil Pilipino pa rin yan. 'Di ba? Presidente natin ay Pilipino. Presidente natin ngayon, mga kababayan, ay hindi pwedeng mamili. Sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, ako ay hindi presidente ng 31 milyon. Hindi ako presidente ng mga loyalist lang. Ako ay presidente ng 115 Filipinos. Tama naman, mga kababayan. So regardless kung ito ay mga DDS, pero sana naman mga DDS, wag naman kayong masyadong magpasaway. Okay lang to criticize the government, mga kababayan, pero wag naman kayong ma-make news. 'Di ba? Sabi ni Marcelino Bello, awanan panunot na kita sa GP. Proud Ilocano, proud Marcos loyalist from province of Abra. Oh. Naalala ko tuloy nung kami ay nagpunta sa Benguet, Abra. Naku po, grabe. Nung panahon ng kampanya, mga kababayan, yung motor ko kakarag-karag. Tapos halos konting mali mo lang, bangin ang katapat mo. Sabi ni Lawrence JB, tama ka doon, Boss GP, kung panahon ni Digong yan at ganyan na, kinakalaban siya, tiyak hayaan niya yung mga yan, sigurado. I totally agree. Yun ngang isa mga kababayan, 'di ba? Si yung isang napauwi dito na dapat ay bibitayin na, 'di ba? Anong sabi ni Digong doon? Sige, bitayin niyo na. Oh, anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Napauwi dito, mga kababayan. Oh, sabihin natin hindi na palaya. Pero at least na makikita niya yung pamilya niya dito nakakulong sa Pilipinas, pwedeng dayuhin, dalawin ng kanyang pamilya. Hindi kagaya nung nasa ibang bansa. Yung Veloso, tama po. Nestor Portugues, ay syempre kung maayos sa ginawa sa gobyerno, dapat bigyan siya ng medalya. Tama po. Ay Morena, Sir GP, kung talagang malakas ang mga Duterte sa Qatar, di sana hindi na sila hinuli nung nag-rally sila. That is exactly correct. From the beginning, dapat hindi na sila pinakialaman. Pero again, mga kababayan, yung Qatar, hindi siya kagaya dito sa Pilipinas, no? Sobrang higpit, very strict sila sa kanilang panukala. 'Di ba? At saka hindi yan kagaya natin na malayang-malaya tayo kasi yung batas natin sobrang sobrang lambot. Sabi ni Shidita Guzman, GP, what happened to your hair? Nagpapaputi po ako. Hindi ka